2.5, i-scan lang yung mata mo. Panoorin natin. Payag ka bang ipaskan ang iyong mata kapalit ng pera? Yan ang pinilahan kamakailan ng mga tiga-Bulacan. Pero may iba, kunu-question kung hindi ba yan paglabag sa privacy ng mga tao. Para saan ba talaga ito? Sitwasyon po ngayon dito sa Plaridel. Halos hindi na matanaw ang dulo ng pila sa dami ng dumagsak kamakailan sa gym na ito sa Plaridel, Bulacan. Yan po, ang loob po. Pipila po sa loob yun. Meron daw kasi ritong namimigay ng pera, 1,000. Siyempre, binili ng pagkain. pero kailangan nyo muna raw mag-install ng app ng kanilang kumpanya, magparehistro at saka iscan ang inyong mga mata. Sa isang kisap mata, instant pera, At mamimigay sila ng pera, ng walang dahilan. May kumalat na rin po kasi mga balibalita na ibibenta po yung information. kailangan muna nilang magpa-iris scan. Sa kung tawagin ay orb. Ang ating iris kasi, gaya ng ating fingerprints, may natatanging pattern na maaaring gamitin bilang identification o pagkakilanlan. Yung mga characteristics naman ng iris natin, meron tayong ridges at meron tayong folds. Yung kanyang arrangement, and it's very unique for each individual. Yung fingerprint kasi, meron tayong 40 markers lang. But with the iris, we can have about 250 unique markers per each individual. That's why it's very reliable when it comes to identifying the identity of each person. Ngunit dahil sa ipinangakong pera, kapalit lang daw ng pag-scan ng mata, Sayang po talaga yung cash po na reward na makukuha po. itinuloy na nila ito ng pikit mata. Pahinga nyo rin po ako magpa-verify. Pandagdag din sa gasto sa pamilya namin. Isa-isa na silang sumalang sa orb. High-tech po talaga siya. Ang naramdaman ko, baka din po lumabo yung mata o magkaroon ng irritation. Pero hindi raw nila agad natanggap ang ipinangakong pera. 24 hours po siya bago makuha yung pera. Ang kanila pala kasing reward, cryptocurrency o digital currency. Bawat token may katumbas na halaga na kailangan muna nilang i-convert bago maging cash. Ang mag-anak, pinag-install daw ulit ng app para magawa ito. Bali, dito po siya napupunta yung token po. Isisend ko lang po siya doon sa trading apps na ginagamit ko po. So, withdrawing ko po, i-convert ko po siya as USDT or parang dollar. Magsisend sa amin sa bangko. At nung i-convert daw nila ang natanggap na token sa kanilang app, Nakita na po namin yung pera namin sa cellphone namin. Ito na eh. Peso na po eh. kada isa sa kanila nakatanggap ng mula 2,100 hanggang 2,500 pesos. Legit na legit po, 100% po. Na may makukuha po talaga kayong cash dito. At meron pa raw silang dagdag na reward na makukuha kada buwan sa loob ng isang taon. Si Jess nakatanggap ng additional na 48.50 tokens. Ang reward pa po niya is 3,460. Hahatiin pa po siya buwan-buwan hanggang maubos po itong 48.50. Napakalaking bagay na po yung makatanggap ng ganong halaga po. Kasi po may laman po akong anak. Ginamit namin dalawa sa puhunan na pinangtinda namin. Nag-alinlangan man kami pero may pinuntahan naman yung pera. Yung siguro kung wala din yun, mangungutang siguro kami ng pampuhunan. Pero ang tricycle driver na si Henry, matapos sumailalim sa lahat ng requirements, ang natanggap daw niyang dagdag na 48.50 tokens na naglalaro ng mahigit 3,000 pesos. Hindi naman po na-withdraw. Baka yung account mo, mabuksan nila, di ba? Makuha yung laman ng pera mo. Baka daw gamitin sa mga modus. Kaya ang balak ngayon ni Henry, i-delete ang in-install niyang app. Hindi na po ako aasa na may monthly ako na makukuha. Ayun po siguro yung scam para sa akin. Pinaasa lang yung tao. Ayon sa aming pagsasaliksik, ang nasa likod ng proyektong ito, ang World na inilunsad July 2023. Ang isa sa mga nagtatag nito, ang CEO o Chief Executive Officer ng kumpanyang OpenAI na si Sam Altman. I hope that a protocol like World will be an interesting way that people can transact with each other with AI systems. Mula nung inilaunch ang World, milyon-milyon na raw ang nag-sign up para ipaskan ang kanilang mga iris, kapalit ng isang digital ID at libreng cryptocurrency o yung token na pwedeng ang papalitan at gawing pera. Pero March 2024, binan ng gobyerno ng Spain at ng Portugal ang World at ipinatigil ang pagkolekta nila ng personal data mula sa mga residente, habang sinuspindi rin ang operasyon ng World sa Kenya sa Africa noong nakaraang Agosto. See to it that no one leads you astray. Ulitin ko po. See to it that no one leads you astray. Si Jesus po yan, winawarningan niya yung mga disciples niya na stay alert and not be deceived. Kailangan maging discerning tayo. Don't blindly follow money. 2.5 po, sobrang nakakatempt, lalo na kung talagang nangangailangan ka, di ba? But the Bible warns us na huwag tayong magpa-compromise sa temporary gain. Kasi sabi sa Mark 8:36, what shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Technology itself is not evil. Pero alam niyo naman ang devil, sobrang cunning, di ba? The enemy can use systems or yung mga incentives na yan, yung mga pera na yan, to manipulate people and to deceive people. A prudent person foresees danger and takes precautions. The simpleton goes blindly on and suffers the consequences. Malaking chance talaga na gagamitin talaga yan. Hindi naman magbabayad ng pera yan kung wala silang mapapala. Tsaka yung iris natin, napanood nyo naman, di ba? Unique yan. At alam nyo, papunta na talaga tayo doon. Kung binabasa nyo lang yung Book of Revelation, di ba sa Revelation 13, yung about the mark of the beast,
No one could buy or sell kung wala kang mark of the beast. And ayan yung one world government, yung one world currency, yung technology natin papunta na doon. So be discerning, huwag kayong mag-alala, that's not the mark of the beast, that's for sure. Repent, may opportunity pa po kayo to accept Jesus Christ as Lord and Savior. And please read the Bible because the Holy Spirit will lead us in all truth. Amen? With America for eye scanning for your eyes for identity information, whatever you birth, because it's not documents submitted, it's all up to currency for artificial intelligence. So, and is the not because it's destroy you. Baka dito yata tayo pinaparusahan ng God na siya nagbigay ng kaluluwa natin o katawan natin buhayin sa mundo. Bakit sumusunod tayo sa mga evil works na yan o in technologies and engineering or whatever, politics? Because politics is control yun. Di ba sanabi ko nga, meron ko yung ID, meron ko yung passport, nagtatrabaho sa politician, kaya hawak kayo nila sa liig hanggat anytime pwede kayong patayin na makayan. Kaya ito ay nangyayari na sa ibang bansa at the Philippines is global dominant effect is a problem. So bakit ito ang pinapagawa ng international? Kasi kagaya ko, I'm miracle in the Christ about religion. So meaning ako ang lumabas sa world o to government spite to me, to pick profit is spite to me, all people is evil spite to me. Gusto ganun nila mangyari para sa isang tao o normal people na hindi makalaban sa isang gobyerno, sa isang emperor, sa isang prophet o whatever it is booking. Ganun, kaya kinukontrol nila ang mga tao to this this is your lens number or whatever information or organ. Diba? Kasi kung gumawa ka ng mga terms na umalis ka ng bansa, sa bansa mo, mahahanap ka nila at papatayin ka nila kasi yun ang mangyari. May record ka sa kanilang book for AI. Kaya hindi mo talaga ito matatakasan kahit anong gawin mong hindi ko naman ginawa ganito, pwede ka nilang pagbintangan na you are murderer, killer, or scammer. Gagamit sila ng mga tao na para yung mga taong na itong intelligent na kumukontrol sa tao, mga politician or from mga riches. Gagamitin nila yung mga tao na nakais ka ng ISIS, yun ang gagamitin nila para protektahan ang sarili nila at hindi sila maparusahan na injustice ng mga luna yan. Kaya ito yung mga taong nagpa-scan, ito ang gagamitin nila para yun ang mawasak, yun ang patayin to directly. Because it's the word height intelligence for technology. Alam natin every year, well, what happened again is not come to the earth. It's 100,000 years. So, maglalaban pa tayo ng anything for the invention of robot technologies. But I believe, kasi ayaw ko talaga itong i-scan yan. Kasi kahit ako kahit sabi mo sa akin hindi ako totoong tao, I think yes, because I am mortal. Pero totoo na ako tao kaysa sa mga technologies, na mga intelligent. Material lang naman to Hindi naman immortal to mga gumagawa na tao din na dumudumi din at tumatain ng marumi. Bakit robot? Dumudumi ba? Di ba hindi naman? So, yun yung mga yun ang problem. Kaya, yung mga taong na-scan nito ay kawawa talaga. So, correctly in the Philippines, ang iba kong currency, hindi naman daw ito kakatanggap ng pera. Totally scam at wala silang pambayad talaga dyan sa mga tao na. Pero yung may implement doon, makapasok sa yung pera. Tapos yung pera mo, mga earning coins, parang sa mga gaming na mga coins na hindi siya totoong pera. Tapos, iba-values mo pa para magkaroon ng pera. Maraming proseso para lang dyan sa small money na yan. Ang baguhin para mag-grow ang pera, mag-ipon, magtipid at magmaluho at gumawa ng mabuti para yung pera mo magiging values at gumana, hindi maging abo at maging pato. Ang liar, sinungaling ay magiging apo. Napanood mo ba yung nangyari sa Sodom Gomorrah? Yung mother ni Lot, pinili na talaga yung kayamanan ng mundo kahit hinuhukom lang ng Diyos. Hindi niya sumunod, hindi niya pinili ang Diyos na naglikha sa kanya. At saka yung mga anak niya, anong ginawa sa kanya ng Christ? Ginawa siyang bato. Kaya yan ang mangyayari sa inyo. Magiging bato kayo. Stone. O the loose rock. Kumbaga the very four.